Kaya mo? Bigat ko. Ay. Nabata mo boy, maluluto para makami ada. Ganyan. Kaya mo ha. Hi guys, ilan kami? Tugoy ang aming driver. Ay, napakarami namin oh. Kulang pa nga yan, kailangan pa dalawa. Dalawa pa sana. Wala pa kami press ka na, napapaandar na. Ito na kami guys, nasa barrio na kami. Ang galing lang ni Bugoy mag ano. Mas bagong araw kami sa isang guys. Balik na lang, kung wala din. Lapit mo na lang yung lakan. MP, dito ka tumingin sa kabila. Ayan, nanay mo. Saan? Andito. Ayan. Guys. Punta na kami bukid guys. Wala si Rosa eh. Wala si Rosa, nandun na nauna kasi hindi kami kaasya. Ito yung birthday girl namin oh, guys. Ito namin walang handa. Birthday girl namin na ano, makulit. Ayan ang aming driver. Ayan na, bakit kami? Tingnan nyo. Wow! Akyat! Ang galing! Asya na eh! Takot pa ako sa tricycle. Nagpagtaan ang pagkakas. Yan na natin. Ayan. Palusong na kami. Mapalit ka. Woot woot woot! Ayan. Tayo ay magkukopra. Medyo sinipon lang tayo. Mga ka-day off. Ubusipon. Bago-bagong panahon. Nakakuha tayo ng flu virus sa aeroplano eh. Maraming may sakit na passengers. Muubo. Sumisi nga ganun. Medyo tinamaan tayo dahil wala tayong tulog na nagbiyahe. Pero, God is good. All the time. All the time, God is good. Kaya, kaya natin. Ilang kilo yan ganyan? Mga 30 ata. 30 kilo? Anong tawag dyan sa ano mo? Yan. Alat. Alat. Alat sa summer. Ito
Orang naman nga. Akin nila all day. Anong gagawin niya dyan? Susunugin niya yung bahay ng kaiiyak. Kasi, Kasi pag hindi yan sinunog, lalaki yan. wait lang, MP. Dadami yan sila. Dapat ba sunugin yun? Oo. Para na. Ating may tawi. Ayan na naman Yan, siya. yan. Ayan na, yun at it. Yan yung bahay. Sakit. Asan na yung ano? Wala na, nasunog. Nasunog na silang lahat. Oo, yung iba, lumipat. Mga bibi niya yan. Pag mailabas pa yan, talagang mas dadami pa yan. Ayan. Yung bibi nila yan, ang laman. Bawat may sara, may laman na bibi. Parang yung bulate nila. Oo. Pero yan, magiging katulad dun yung ano, yung bubuyog. Hindi yun yung kinukuhaan ng honey. Hindi. Talagang kumakagat lang ito. And sabi, pag maraming kumagat sa'yo, makakamatay yan. Bukan nating magbitbit ng buko, yung mga hinulog nila galing sa puno. Ito yung tinatawag na alat. Parang backpack na native. Saan to gawa? Gawa to sa Uway. Tuway? Uway. Uway. Ayan. Ganda, diba? Mahirap pala siya isuot. Siguro kasi malapad yung likod ko. Kaya mahirap siya i-ganon. Kailangan pantulungan ako para siya. So, lalakad tayo. Itong alat pa lang nabibigatan na ako. Ewan ko na lang kung paano to. So, may natira dito. Tutulungan daw ako na mailagay itong mga
coconuts dito sa likod ko. Tingnan natin kung gaano kadami yung kaya kong bitbitin. Sila, kaya daw nila ng 30 kilos, isang bitbit. Puno yata yun, pero ako, ewan ko kung ilan nakakayanin ko. Mabigat pala siya, isang buko pa lang. 3, 4. Ito, 8. Ilan to? 10. Alam mo na, naririnig ko yung tunog ng tubig sa loob. So, ilang kilo yung 10? Mga 7 kilo ata. 7 kilo. Kapareho ng backpack na dala ko. Okay, 7 kilo. So, kapareho siya ng dami ng kilo sa hand carry na bag na pwede mong isakay sa eroplano. Hindi mo na i-check-in. So, 7 kilos. Tingnan natin kung kakayanin ko siyang ilagay dun. Mabigat din kaya naman. Pero parang medyo masakit din siya dito sa may bandang hips dahil dumidiin yung alat. So, paano ko ba to ihuhulog? Ganyan ko lang ba? Ganyan. Side view. Parang kang naglalaro kasi nararamdaman mo sa likod mo na gumugulong yung coconuts isa-isa. Masaya pa siya gawin, 7 kilos lang. Hindi ko lang alam kung pag 30 kilos kaya ko. Yan. Takay mo, tinaranig ka. Doon, kumadahil. Kribubs. Mamara pa daw nga. Maglilipit pa daw, ay mga doon. Kababay ka, ito sa'yo dumating pinangwit lahi. Tipos poro. Anong pagkalo yan Mga laya. Human life. Natin eh. Sa pagkakaramad sila. So, ang next step daw, kailangan matanggal natin to. Yung parang tumigas na coconut meat sa loob.
pag ganito raw, iikutin lang natin. Yung strong arm ko ay yung right, so iniikot ko lang siya pa right. Mahirap din pala. Parang andali pag ginagawa nila. Pero parang pwede-pwersa mo rin yung katawan mo. Tapos hindi pwedeng magkamali kasi baka masugat ka. Ayun, nawala na yung laman. Mahirap pala siyang gawin. Pag sila yung gumagawa, kala ko ano lang, naglalaro. Pero pag tayo yung gumawa ng mga hindi sanay mag-kopra, ayan. So, kailangan natin mapaangat yung meat. Yan, tanggal natin. Pareho. Tanggal natin siya pareho. Ito yung pangatlo natin. Try lang natin ulit kung medyo bumibilis na ako. Parang bawat bao ibang iba yung laman. At parang iba yung pagkaluto. So, iba rin yung pressure na ina-apply mo para matanggal siya. Parang pati yung tiyan ko gumagalaw. Hindi siya madali. At, syempre, kailangan mag-ingat kasi matalim. Baka biglang sumubsob ng ganon, tama yung kamay mo dito. Ilang perasong coconut husks ito? 191. 191. Ilang oras kong gagawin? 30 minutes. 30 minutes kaya? Oo. Mga ilang taon nyo na bang ginagawa to? 10 taon na. 10 taon. Kaya parang naglalaro lang sila. O, tingnan nyo. Nasugat na ba kayo dati? O na, Dati. Dati nasugat na kayo. So, ito yung tinatawag daw na kopra. Yung coconut meat. Ito daw yung ibebenta ng per kilo. Kailangan natin ilagay sa isang sako. Ang gamit daw nito, coconut oil, cooking oil. Pwede siyang cooking oil. Pwede rin yung oil na ginagamit natin sa pang-massage. Pwede rin perfume. Actually, marami daw gamit ito. Good. Kailangan nating ilagay sa sako para masukat kung ilan. Yung sa coconut shell naman daw o yung bao, matitira na lang daw yun sa kanila na nagkopra. Pwede nilang gawing uling para maibenta rin nila, dagdag sa kita nila.
So, yung ganito raw kadami, kayang tapusin ng kalahating araw. Silang dalawa na yun. May tira dito. Ay, hindi.